Si Saldico, nagkakasundo tayo, hindi santo. Hindi santo yan. Yung paglabas niya, hindi ibig sabihin absuelto. Pero legally, yung impact ng kanyang paglabas, sinasabi lang legally, ang tingin ko rito, hindi ako ang most guilty. At hindi nila pwedeng sabihin incredible source si Saldi. Bakit? Sa issue po ng korupsyon, yung paglabas po ni former Congressman Zaldico, ano po ang nakikita nyo po rito? Marami din kumo-question sa kanya, no? Yung integridad niya, ganun din. Same as sa lahat po ng mga naglalabas din ng mga information, lalo na pag na may mention itong mga big fishes, no? Kumbaga yung mga malalaking personalidad, ang nangyayari po agad, agad po siyang sinisiraan at kumbaga nandun na yung pagpuna agad sa kanya mga testimonya. Pero naglunsad ang gobyerno natin po, attorney, ng isumbong sa Pangulo. Nagsumbong po ang isa sa mga Pilipino, sa katauhan ni former Congressman Zaldico, at ganun ba yung treatment doon sa mga sumbong na yun? Attorney, ano nakikita nyo rito? Okay. Si Saldico, at tingin ko nagkakasundo tayo rito, Jade at Atmar, at yung mga milyon-milyon yun ninyong taga-subaybay. Si Saldico, nagkakasundo tayo, hindi santo. Hindi santo yan. Yung paglabas niya, hindi ibig sabihin absuelto. Pero legally, yung impact ng kanyang paglabas, sinasabi lang legally, ang tingin ko rito, hindi ako ang most guilty. At hindi nila pwedeng sabihin incredible source si Saldi. Bakit? Bata nila yan eh. 3 taon mong chairman ng Appropriations, the most powerful committee in the House of Representatives. Ngayong tinalikuran ka dahil you really, they throw him under the bus. Siguro na-realize ng tao na teka muna, ako na lang nalaglag dito, sasabihin ko na yung totoo. Meron siya mga pinapakitang larawan eh. Yung mga larawang sinasabi niya, parehong-pareho ng pagsasalarawan ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Yung mga maleta na merong ano yung tawag sa maliit na papel, stick-on or something na papel, hindi ba, na merong halaga kung magkano kada maleta. Parehas na parehas eh, nagtutugma eh. At imbis na sabihin niyang sinungaling si Orly, si Sargento Orly Gutesa, sinabi niya tama lahat ang pinagsasabi noon. So meron nang nagko-corroborate na agad eh. Hindi mo pwedeng sabihin hindi credible witness yan. Sinong credible? Kayo lang? Kayo nga ang ugat ng korupsyong ito. Hindi ba? Nung January 2025, nagsampa kami ng kaso ni Congressman Sid Ungab to question the unconstitutional, invalid, criminal 2025 national budget. Ano naging tugon nila? Inaral yan ng masusi ng Pangulo at ng kanyang economic team, ng economic managers niya. At binasa kada pahina, around 4,000 pages at wala raw mali. At ngayon, nung naiipit na, inunahan na niya. At least inunahan niya sa mga kaalyado niya sa Kongreso. Hindi niya akalain siguro na magkakabuhol-buhol na. Di pati yung mga alyado niya, linalaglag na niya. Opo, kabilang po kayo si Congressman na Isidro Ungab, pati na rin si iba pa, no? Sa nag-question po dito sa 2025 national budget. Ang tanongan natin, last May sana, even before pa ang May, no, magkakaroon ng oral arguments po dito, pero parang wala na ang nangyari po, attorney, no? Nasa halos matapos na yung taong kasalukuyan, baka nagastos na nga yung pera for 2025. Hindi pa nagkakaroon ng kasagutan dito ang Korte Suprema. Doon po sa mga inilabas na resibo ni former Congressman Zaldico, nagtutugma po ba ito? Lalo na doon sa sinasabi niya na mga insertions. Doon po sa nakita niyo pong mga dokumento po dito sa 2025 national budget, attorney. Tugma eh. In fact, I hope napanood yun ng ating mga miyembro ng kataas-taasang hukuman. Alam mo, hinug na hinug ng madesisyonan yung kasong yan. And not only that, I think na desisyonan na rin nila
Yung nauna pang kaso, yung patungkol sa 60 billion na kinuha ng Marcos Jr. administration mula PhilHealth, tapos na yun eh. At least yun, nakapag-oral argument, may yung decision na yun long overdue. Dapat yun ilabas na. At ganun din yung ating kasong i-file. Tama kayo, nag-unang nagtakda ng 3 araw, April 1, 2, and 3 for oral argument. Ito ay hindi natuloy. Ginawa daw ng May 19. Pagdating ng May 19, may notice na naman na ito ay canceled or suspended indefinitely. Wala na yon. At tayo patapos ng taon, wala pa rin nangyayari. Sana naman, umaksyon ng ating Korte Suprema. Opo. And dito po, ito pong question din na medyo matagal, no? Marami na rin medyo marami na rin pong pending sa Korte Suprema na hindi pa nasasagutan. Kumbaga, kung hindi ito magkakaroon po ba ng desisyon, maaring magbigay pa rin ito ng go signal doon sa mga korap na patuloy sa pagiging corrupt, no? Lately lang merong mga information na may nagtangka na magsingit na naman doon sa 2026 budget at sinasabing naagapan nila, attorney. Tama yun. At ako, panatag ako, sabi ko nga, ibang-iba ang nagiging itsura ng 20th Congress kung ihahalin tulad mo nung 19th Congress. Nung 19th Congress with impunity At least ngayon, mas higit marami yung nagsasalita, whether magkakasama or independyente, nagbabantay. And as long as nandiyan ang isang congressman si Dungab, nagbabantay yun. At pag nakakita yun ng similar violation kagaya ng ginawa nila dito sa unconstitutional and criminal 2025 national budget, asahan ninyo, magsasampa uli kami ng kaso sa Korte Suprema ditong darating na taon to question again should there be any unconstitutional provisions in the proposed 2026 national budget, including yung mga nakatago sa unprogrammed appropriations. Opo. Ano naman po yung masasabi nyo doon sa notion na nagsimula daw sa kasalukuyang administrasyon sa pangunguna ng Pangulo, kaya nadidiscover itong malawakang sistema ng korupsyon sa flood control at siya lang daw yung una na talagang tumugis dito. Attorney, makatotohanan po ba ito? Absolutely hindi. Di ba, alam na natin nag-iingay na tayo noong 2024. Nagpakita ako ng larawan, December 26, 2024, sila ay nagpupulong sa Malacanang siguro yun at ang kanilang ginamit na termino, thoroughly reviewing, masusing pinag-aaralan ang legalidad ng panukalang budget ng 2025. Pinirmahan pa rin. Ano ang ugat ng korupsyong pinag-uusapan natin ngayon? Hindi ba't itong unconstitutional, invalid at criminal 2025 national budget? Sino ang pumirma matapos silang masusing pag-aralan at basahin ang kada pahina ng 4,000 higit kumulang na 2025 General Appropriations Act? Hindi pwedeng maghugas kamay. Nung pinirmahan mo, inaprubahan mo ang lahat ng linalaman ng unconstitutional 2025 budget. Kanya hindi pwedeng sabihin na wala kang pananagutan dito. Isa pa sa mga depensa nila, dahil kung sangkot ang Pangulo dito, yung executive, bakit pa raw na doon sa BICAM isiningit yung gusto ng Pangulo, bakit hindi na lang daw doon sa NEP kung meron man siyang gusto. At isa pa, sa kanilang depensa rito, doon sa involvement ng Pangulo is nag-veto nga siya ng ilang line items doon na bilyong-bilyong pisong halaga, attorney. Yung sinasabing veto, walang veto yun. Bito-bituhan lang yun. Kasi yung binito niya, parte ng unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriations, maaari mo lamang gamitin yan kung merong excess or sobrang koleksyon ng buwis, kung merong bagong buwis na pagkukuhaan o dili kaya ay may bagong utang o pagkakautangan. Diyan lamang yan. So yung vinito mo, wala yun, paper veto lamang yun. Sa papel mo lamang vinito yun. Bakit
tinira sa Bicameral Conference Committee yung BICAM, hindi doon sa NEP. Kasi alam ninyo, yung proseso ng pagsusumiti ng panukalang budget through the National Expenditure Program, meron yan yung BESF, yung source of funding. Di ba? Nakalagay doon. At nandoon din dadaan yan sa DBCC. And I think and I believe in him. Kaya hanggat nandiyan si RC Balisacan, si Secretary RC Balisacan na nagbabantay at nagmamatsyag, hindi rin siya papayag na magkaroon ng sobrang daming insertions. Kaya inilusot yan doon sa Bicameral Conference Committee report dahil pagdating diyan, hindi na naman nila binabasa yan eh. Di ba nung una naming ibinunyag yan, ang kanilang depensa agad? Dahil walang blanco doon, walang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Nung aming pinakita yung mga pruweba, anong next defense nila? Hindi, kasalanan niya ng mga staff namin na napapabilang sa technical working group ng mga empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Di ba't ka walang hiyaan yun? Nung naipit ka na, ikaw pumirma, ituturo mo yung mga ordinaryong manggagawa ng Senado at ng House of Representatives na ang tanging kasalanan lamang ay bahagi sila ng technical working group. Kanya dapat bantayan itong ginagawang pagpasa ng 2026 national budget. Opo. Attorney, sinasabi po ni Senator Ping Lacson na ginagamit lamang daw yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng dalawang USEC o undersecretaries para po doon sa sinabi po ni Zaldico na 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Kung presidente ka, pinalulusutan ka ng 100 bilyong piso ng mga tao mo, then you don't deserve to stay a minute longer in your office as the president. Inayari ka ng USEC mo? Inayari ka ng district engineer lamang? Inayari ka ng regional director lamang ng DPWH? Come on! Hindi naman tayo pinanganak kanina lamang alas 7 ng umaga. Alam natin lahat ng nangyayari dyan. At mahirap naman na ikaw ang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Ikaw rin ang nag-aabogado sa Pangulo. Yun nga po, may conflict, may problema tayo ba doon, attorney? Dahil parang nakikita ng taong bayan na yung Senado o yung isang senador pa ang nagdedepensa parang tagapagsalita ng Pangulo since ang issue is nasa ehekutibo. Tama yun, dapat manahimik na lang. Maaring supporter ka o aliado ka siguro ni Pangulong Marcos bilang senador, quiet ka na lang. Bakit? Chairman ka ng Blue Ribbon eh. Let the executive department, those who belong to the executive department, yung mga nasa, ang laki-laki ng tanggapan ng Pangulo eh. Ang dami-daming empleyadong pwede magsalita on his behalf. Hayaan nyo sila magtanggol. Pero kayo dito, sa yung mga supposedly nag-iimbestiga nitong napakalawak na korupsyon, wag naman kayong mag-aabogado para doon sa mga taong kung saan patungo ang investigasyon. Malaswa masyado eh, hindi tatanggapin ng Pilipino. Opo, yung dalawang undersecretaries po niyan, yung Department of Education Undersecretary si Yusek Olaivar at itong PLLO Undersecretary na si Adrian Bersamin, pareho pong nagbitiw na sa pwesto. Kasunod din ang pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kamag-anak po daw ito ni Adrian Bersamin, at Budget Secretary Amena Pangandaman. Itong pagbibitiw po ba nila ay ibig sabihin wala na po silang, hindi na po pwede silang papanagutin, hinggil nga po dito sa mga isyong ipinupukol laban po sa kanila? Legally, no. Liable pa rin sila. Matagal ko nang sinasabi, pagpaliwanagin si Amina Pangandaman ng DBM at itong si Trigib Olaivar, yung USEC ng DepEd. Dahil nga meron silang sweetheart deal na isara nila yung 2.85 billion nang ganon-ganon lang. At ang kinaladkad ng Trigib Olaivar ay yung tanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary. Samantalang ang tanggapan niya ay DepEd. Ang layo naman. Ang tapang naman, sinong nasa likod nito? Lumabas yung pangalan ng Yusek Bersamin ba? Adrian. Hindi naman din kaya gumawa mag-isa nun. May mga kasama pa yan. Hanggang ASEC level siguro may kasabwat yan. Kinakailangan maungkat yan at mailabas lahat mapangalanan.
So ibig sabihin nito, Attorney, nayanig ang Malacanang doon sa naging pasabog, revelasyon ni Zaldico kaugnay po dito sa corruption issue ng pamahalaan, lalo na't kabilang po sa mga nabanggit nga niya itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang dahilan, ang timing ng pagbibitiw nitong kanyang mga cabinet secretaries, ayun na po yung nangyari sa kanila. Yes, I can see that na talaga yung paglabas niya, malaki yung impact. But even before lumabas yung Zaldico, nandoon na sa affidavit nung Yusek Robert Bernardo. Binanggit na yan yung Trigib Olivar, yung Office of the Executive Secretary, yung 2.85 billion, yung 15% na kickback na amounting to more or less 500 million pesos. Manghang-mangha na yung tao sa halaga 2.85 billion. Na small time pala yung Trigib Olivar at yung Office of the Executive Secretary dahil base doon sa pahayag ni Zaldico, 100 billion at 25 billion. Ang kanyang itinuturo ay si Bongbong Marcos. So ito talaga napakalawak ng korupsyon. Nakakaya even yung Pangulo ng South Korea, di ba? Binawi yung kanilang pautang na 28.8 or 28.5 billion in pesos dahil sa dalawang kadahilanan. Massive corruption and looting of public funds. Nakakahiya yun. Mismong Pangulo ng South Korea ang nagpahayag niyan. Attorney, can the President survive sa lahat po ng mga nangyayari ngayon na laban po sa kanyang administrasyon at kasunod na rin ng mga panawagan na Marcos resign nga at the same time dun sa pahayag ni Senator Amy Marcos kung 3 dekada ngang nanungkulan ang kanyang ama, si Marcos Sr., 3 taon lang ba ang hangganan itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Napakabigat na katanungan, pero ang malinaw dito, meron tayong crisis in leadership. Paano ito matutugunan? Unang-una, kinakailangan muna may humility at acceptance. Ayaw tanggapin na may problema Kaya pag may nagsasalita at nagpapahayag ng mga legitimate dissent or legitimate dissenter, tatakutin sedition, inciting to sedition, destabilizer. Ulitin ko corruption is destabilization. Drug addiction is destabilization. Nakaka-destabilize talaga yan. Kahit kayo dyan sa inyong stasyon, pagka may issue ng korupsyon, ang namumuno diyan, ang moral ng lahat ng tao mababa. Bakit? May korupsyon sa mataas na antas, tapos yung aming sahod hindi man lang mabigyan ng karampatang umento. So magkakaroon talaga ng instability ang pamunuan ng kahit na sino. Yung corruption talagang it will cause instability. Dapat yan harapin. Dapat yan tanggapin na may problema. At dapat yan yung totoong at agarang aksyon. Hindi pwedeng takipan ng kanya-kanyang kampon. Right. Attorney, siguro huling mensahe at paalala po ninyo muli sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon sa ating mga kababayan. Patuloy ho kayong magpahayag ng inyong mga hinaing na lehitimo sa pamahalaan. Wala pong seditious doon, hindi po destabilization yun. Yun po ay nakaukit, nakasulat at may garantiya sa ating saligang batas. We have the right to know on matters of public concern. Meron tayong karapatang malaman. Yan po ay nasa Article 3, Section 7 ng ating saligang batas. At yung Article 3, Section 4 ng ating saligang batas sa Bill of Rights, ang kalayaan nating magsalita, magpahayag at payapang magtipon-tipon upang ilabas ang ating reklamo, hinaing at saloobin laban sa mga maling polisiya ng ating pamahalaan. Atin pong protektahan, ipagtanggol ang ating saligang batas. Maraming salamat po at mabuhay, magandang araw po sa ating lahat. Thank you, Attorney, at mabuhay rin po kayo.